Ano ang mangyayari kapag ang isang kuwento ay nagsimula sa isang katapusan, isang malupit na pagkasira ng kapayapaan ng isang komunidad? Sa mga ganitong sandali, ang katahimikan ng gabi ay napapalitan ng kaba at ang dating ordinaryong lugar ay nagiging sentro ng isang trahedya. Ang bawat sulok ng kalsada, bawat anino, ay tila may itinatagong lihim. Sa likod ng mga pulis na nagbabantay at ng dilaw na police line tape, may mga tanong na sumisigaw ng kasagutan. Paano ito nangyari? At sino ang may sala? Sa Lapu-Lapu City, isang tahimik na probinsya na kilala sa mga kwento ng kabayanihan at payapang pamumuhay, biglang nagbago ang lahat. Isang gabi, natagpuan sa isang liblib na bukirin ang katawan ng isang 16 na taong gulang na babae, si Christine Lee Silawan. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa damuhan, tila nag-iiwan ng mga pahiwatig na hindi agad maunawaan. Sa isang iglap, ang kanyang pagkakakilanlan ay nawala, at ang kanyang kinabukasan ay tinapos sa pinakamabangis na paraan na maiisip. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding takot at lungkot sa buong komunidad, na dati hindi sanay sa ganitong uri ng karahasan. Ang investigasyon ay naging isang labirint ng mga maling simula, nakakagulat na pagtatapat at digital na alamat. Habang sinusuri ng mga investigador ang bawat ebidensya, lumalalim ang misteryo. Ang mga social media account ay naging bahagi ng investigasyon at ang mga kwento ng mga saksi ay naghalo-halo, lumabo ang linya sa pagitan ng katotohanan at bangungot. Ang bawat bagong detalye ay nagdadala ng pag-asa at takot. Pag-asa na mahanap ang hustisya at takot na baka hindi na ito makamtan. Ang kwento ni Christine Lee Silawan ay hindi lamang isang tunay na krimen. Ito ay isang nakakapanindig balahibong paalala na minsan, ang pinakanakakatakot na halimaw ay ang mga hindi nasagot na tanong na nananatili matagal pagkatapos mawala ang mga balita. Sa bawat kandilang sinindihan at bulaklak na inialay, naroon ang panalangin para sa hustisya at pag-asa na balang araw, mabibigyan ng kasagutan ang mga tanong na bumabagabag sa lahat. Sa paglalakbay nating ito, sisikapin nating tuklasin hindi lang ang mga detalye ng krimen, kundi pati na rin ang epekto nito sa mga buhay na naiwan at ang mga aral na dapat matutunan ng bawat isa. Bago dumating ang trahedya, si Christine Lee Silawan ay isang tanglaw ng liwanag sa Cordova, Cebu, isang inspirasyon sa kanyang pamilya, mga kaibigan at sa buong komunidad. Ipinanganak siya noong June 8, 2003 sa isang simpleng pamilyang Pilipino. Ang kanyang mga magulang ay sina Desiderio Silawan at Lourdes Silawan, na parehong nagsikap upang maitaguyod ang kanilang mga anak. Lumaki si Christine bilang panganay sa 3 magkakapatid, kaya't maaga niyang natutunan ang responsibilidad at pagmamalasakit sa pamilya. Isang mapagmahal na anak, masipag na estudyante at tapat na voluntaryo sa simbahan, siya ang sandigan ng kanyang pamilya. Madalas siyang tumutulong sa mga gawaing bahay, nag-aaral ng mabuti at aktibong nakikilahok sa mga gawain ng simbahan. Sa bawat kilos niya, ramdam ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa mga mahal niya sa buhay. Ang kanyang mundo ay umiikot sa bahay, paaralan, at simbahan, isang santuwaryo na binuo sa pananampalataya, pag-asa, at pamilya. Si Christine ay nag-aaral sa Maribago High School, kung saan siya ay kilala bilang isang masigasig na mag-aaral na may pangarap na makapagtapos at makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Sa simbahan, siya ay laging present, tumutulong sa mga outreach at nagdarasal para sa kapayapaan ng lahat. Naalala siya ng mga kaibigan bilang mabait, responsible at mapagkumbaba. Hindi siya mahilig sa bisyo o gulo. Mas gusto niyang magbasa, mag-aral at makipag-bonding sa mga kaibigan. Ang simpleng pangarap niya ay tapusin ang kanyang pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho at tulungan ang kanyang pamilya na makaahon sa hirap ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya nawala ng pag-asa. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang pamilya, tumutulong sa mga gawaing bahay, nag-aalaga sa mga kapatid at nagbibigay ng lakas ng loob sa kanyang mga magulang. Ang kanyang kabaitan at dedikasyon ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Ang kawalang kasalanan at kabutihan ni Christine ay lalong nagpapabigat sa takot at lungkot na naramdaman ng lahat ng mangyari ang trahedya. Sa kanyang mga mata, makikita ang pag-asa at pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Ang dilim na sumalubong sa kanya ay hindi niya kasalanan, kaya naman mas lalong naging mahalaga ang panawagan para sa hustisya. Sa bawat kandila at panalangin, umaasa ang lahat na makakamit ang katarungan para kay Christine Lee Silawan, isang dalagang puno ng pangarap at kabutihan. Noong Marso 10, 2019,
huling nakita si Christine Lee Silawan na buhay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bandang alas 6 ng gabi, umalis siya mula sa simbahan ng Sacred Heart Parish sa Barangay Pajak matapos magsilbi bilang kolektor sa misa. Ayon sa mga ulat, naglakad si Christine pauwi mula sa simbahan. Nakita siya ng ilang residente sa daan, ngunit hindi na siya nakarating sa kanilang bahay. Ngunit bago ang trahedya, naiulat na nilinlang si Christine ng isang hindi pa nakikilalang nobyo gamit ang isang pekeng Facebook account. Natuklasan ng mga investigador na ang suspek ay nagpapanggap bilang ibang lalaki sa Facebook at sinusubukang ligawan siya upang makipagkita. Kinabukasan, Marso 11, 2019, bandang alas 6 ng umaga, natagpuan ng isang residente ang kanyang bangkay sa isang bakanteng lote sa Sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Ayon sa autopsy, natagpuan si Christine na may maraming saksak at labis na pininsala ang kanyang mukha. Nawawala rin ang kanyang dila, trachea, esophagus, bahagi ng lig at kanang tainga. Isang karumal-dumal na krimen na yumanig sa buong bansa. Batay sa forensic examination, tinatayang pinatay si Christine sa pagitan ng gabi ng Marso 10 at madaling araw ng Marso 11. Sinuri ng mga investigador ang CCTV footage at kinapanayam ang mga saksi upang matukoy ang huling mga oras ni Christine at ang posibleng pagkakakilanlan ng suspek. Pinuntahan ng pulisya ang mga lugar na dinaanan ni Christine at inalam ang mga posibleng motibo sa likod ng krimen. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nanatiling alerto ang komunidad at umaasang mabibigyan ng linaw ang kaso. Ang malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa huling paglabas ni Christine sa simbahan, sa panlilinlang sa social media, hanggang sa pagkakadiskubre ng kanyang bangkay, ay nagsilbing gabay ng mga investigador sa paghahanap ng hustisya para sa biktima. Napakalaki ng pressure sa pulisya habang humihingi ng sagot ang bansa. Sinusubaybayan ng CCTV footage ang huling hakbang ni Christine, ngunit kakaunti ang mga lead. Ang unang suspek, ang kanyang ex-boyfriend, ay inaresto pagkatapos ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya na nagdulot ng galit ng publiko. Pinalingan ng mga investigador ang kanyang digital na buhay. Naghahanap ng mga pahiwatig sa kanyang social media. Naging pambansang obsesyon ang kaso, bawat pagkakamali ay pinalaki. Pagkatapos, mula sa digital na ere, isang bagong suspek ang lumitaw, isa na malapit ng magtapat sa bansa. Noong Abril 2019, inaresto ng pulisya si Renato Yenes, isang 42 taong gulang na construction worker na kumonekta kay Christine sa Facebook gamit ang isang peking profile. Nagkumpisal si Yenes nang may nakakapanindig balahibong detalye, inilalarawan ang pagpatay at pagputol, na sinasabing ang droga at selos ang nagtulak sa kanya. Tila isinara ng kanyang pagtatapat ang kaso, ngunit nanatili ang mga pagdududa. Sobrang ayos ng kanyang kuwento, nakakagulo ang kanyang pag-uugali. Nang litisin, nagplead si Yenes ng not guilty na nagdulot ng kalituhan sa kaso. Totoo ba ang kanyang pagtatapat o isang pagganap? Tila mas lumalayo ang katotohanan. Nagdagdag si Yenes ng isang kakaibang twist na sinasabing ang Momo Challenge, isang viral na panloloko sa internet, ang nagbigay inspirasyon sa kanyang krimen. Ngunit sa gitna ng investigasyon, lumitaw ang pangalan ni Jonas Martel Bueno na inaresto para sa pagpatay sa isang 62 anyos na magsasaka sa Danau City, Cebu. Itinanggi ni Bueno ang pagkakasangkot sa kaso ni Silawan kahit pa kapansin-pansin ang pagkakapareho ng estilo ng pagpatay. Sinakop ito ng media, ginagawang isang babala ang kaso tungkol sa mga panganib sa online. Noong Marso 16, 2009, inaresto ang suspek na si John sa kanyang bahay sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, base sa mga usapan nila ni Silawan sa Facebook Messenger. Mabilis na pinabulaanan ng mga eksperto ang Momo link na nagmumungkahi na nagpapalihis ng sisihin si Yenes. Ayon sa DSWD, kung mapapatunayang si John ang pumatay kay Silawan, maaari siyang kasuhan at nakapasa siya sa discernment procedure. Ayon sa forensic investigation, pinatay si Silawan sa pagitan ng 6 p.m. at 7 p.m. noong Marso 10, 2009. Sa CCTV, makikitang may kasamang lalaki si Silawan sa gabi. Ito ang huling footage niya. Nakipaghiwalay siya kay John ilang araw bago ang krimen at selos ang tinitingnang motibo. Sabi ng PNP, 3 o higit pa ang posibleng sangkot. Ngunit ayon sa kamag-anak ng suspek, walang basehan ng mga paratang. Naglalaro ng basketball at gumagawa ng gawaing bahay ang suspek noong araw ng krimen. Naniniwala ang ina ng suspek na inosente ang kanyang anak at nanawagan para sa tunay na may sala.
Ang suspect mismo ang nagbukas ng pinto para sa NBI na may search warrant. Batay sa NBI, nakabase ang hinala nila sa eyewitness testimony. Sa CCTV, makikitang mabilis na naglalakad si Silawan palayo sa simbahan at sinusundan ng lalaki bandang 6:12 p.m., taliwas sa pahayag ng ina. Ayon sa kaibigan ng binatilyo, bumili siya ng balut bandang 7 p.m. o 8 p.m. at umuwi na. Sinuri ng NBI ang mga palitan ng mensahe sa Facebook Messenger ng suspect at ni Silawan at may mga natagpuang deleted messages. Naghahanap din sila ng ebidensya ng paggamit ng fake account ng suspect para hikayatin si Silawan na makipagkita noong Marso 10. Negatibo sa droga ang suspect. Ayon sa NBI, dating kasintahan ni Silawan ang suspect at kinasuhan siya ng murder, ngunit hindi siya umamin. Naniniwala si Lourdes Silawan, ina ng biktima, na may kinalaman ng suspect at iba pa. Idineklarang closed ng PNP ang kaso noong Marso 19, ngunit magpapatuloy ang paghahanap sa dalawa pang suspect. Nasa DSWD custody na ang suspect. Nagdulot ng kontrobersya at debate sa politika ang kaso tungkol sa pagbabalik ng death penalty. Noong Abril 2019, kinumpirma ng forensic team ng Public Attorney's Office na ginahasa si Silawan. Natagpuan ang pagdurugo sa kanyang ari at posibleng binuhusan ng asido ang kanyang mukha bago ito balatan. Natuklasan ding sinakal siya gamit ang lubid at pinaniniwalaang 3 o higit pa ang sangkot. Noong Abril 9, inaresto si Renato Yenes na umamin sa krimen, ngunit nag-plead ng not guilty. Sinabi niyang naimpluwensyahan siya ng Momo Challenge. Noong Mayo 24, 2020, naiulat na nagpakamatay si Yenes sa pamamagitan ng pagbikti. Sa kabila ng lahat, ang tunay na motibo ay nanatiling nawala sa isang web ng kasinungalingan. Ang paglilitis na inaasahan ng lahat ay hindi nangyari. Noong Mayo 2020, natagpuang patay si Yenes sa kanyang selda. Idineklarang suicide, ngunit siya ang ika-4 na bilanggo na namatay sa katulad na paraan sa seldang iyon. Lumaki ang hinala ng foul play, pinatahimik pa siya upang protektahan ang iba. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan sa kaso sa limbo, ang katotohanan ay inilibing kasama niya. Kung siya ay isang piyesa, sino ang nagmaniobra? Ang buong kuwento ng pagpatay kay Christine ay maaring hindi na malaman. Pinag-isa ng pagpatay kay Christine ang Pilipinas sa kalungkutan at galit. Ang mga vigil, kampanya sa social media, at isang malaking libing ay nagpakita ng isang bansang humihingi ng hustisya. Muling binuhay ng kaso ang mga debat tungkol sa parusang kamatayan na binabanggit ng mga politiko ang pangalan ni Christine. Kahit pagkatapos ng katatapat at pagkamatay ni Yenes, naramdaman ng kanyang pamilya at ng publiko na tinanggihan ang hustisya. Nabigo ang sistema kay Christine, una sa buhay, pagkatapos ay sa kamatayan. Ang panawagan para sa mga sagot ay hindi nawala. Pagkaraan ng mga taon, ang kaso ni Christine Lee Silawan ay nananatiling isang nakakapanindig balahibong misteryo. Ang mga teorya ng mga kasabwat at sabwatan ay nagpapatuloy na pinatindi ng kahina-hinalang pagkamatay ni Yenes at magkasalungat na motibo. Kung walang paglilitis, hindi kailanman mapapawi ang mga pagdududa. Nagtatapos ang kanyang kuwento tulad ng pagsisimula nito sa mga hindi nasagot na tanong at isang pamana ng pagdududa. Ngunit huwag nating hayaang mabaon sa limot ang kanyang alaala. Si Christine Lee Silawan ay hindi lamang isang biktima. Siya ay paalala ng kahalagahan ng hustisya, ng pagbabantay at ng malasakit sa isa't isa. Sa bawat aninong naiwan, naway magsilbing babala ang kanyang kwento na ang lipunan ay may pananagutan na huwag hayaang maulit ang ganitong trahedya.